May follow-up question lang po ako. Bali po noong January 22, nag-loan ako sa MPL Flex. Then noong January, may deduction pa din ako sa MPL kahit na nag-loan ako January. Normal po yun, no? Kasi January 22 na yung loan, so tapos na yung first half ng sweldo. At nung ginawa po yung sahod, hindi ka pa po nag-loan. So normal talaga na existing pa rin yung loan doon sa inyo pong sahod. So normal na mayroon pong deduction. Ngayon, ang nangyari ay, then noong January may deduction pa rin ako. Noong February may nag-reflect ulit na payment sa MPL ko. Noong nag-check ako ng GSIS Touch. Pero ang January na deduction di nag-reflect sa GSIS Touch. Pero sa message daw nakalagay na posted na yung payment for January. So ito po yung teorya natin dyan mga master. Nag-reloan ka ng January 22, of course normal po, nakadeduct na po siya. So yung deduction po ay dapat remitted doon sa GSIS. If ever yung January na deduction na yon ay remitted buwan po ng Pebrero, hindi mo siya makikita sa January doon sa GSIS Touch, pero doon po sa February. Ngayon kung nag-reloan ka ng January 22, if ever granted po yung loan, tingnan po nyo po no, yung first or yung start ng amortization. Kung granted siya after 24 ng January, yung start ng amortization niya ay nasa March. Okay? Kung granted naman siya before 24, up to 23, then ang first amortization niya is February. Kung yung nakikita po ninyo na nag-reflect sa February ay the same amount doon sa previous ninyo na amortization sa MPL, then it shows na yung nakikita ninyo na nag-reflect dyan sa February, yun ang nakadeduct sa sahod ninyo noong Enero. Okay? Hindi mo siya makikita sa Enero kung siya ay remitted on the month of February. Sa February mo talaga siya makikita na nag-reflect. Kahit yun po ay deduction sa sahod mo noong January. So, yun po yung isa po nating titingnan. So, kung yun pong inyo pong kasalukuyang loan, yung first amortization niya ay February. No? Assuming na February yung first amortization, tapos February pa nakapag-remit yung agency mo, so makikita mo nag-reflect sa February good for 2 months na amortization. Pero kung yung February ay remitted nila ng March, doon mo makikita sa March yung pagbabago ng amount na remittance. Kasi yun po yung first remittance doon sa bago mo na loan sa MPL. So, ganun po yung pagkakaintindi natin dyan dapat sa mga nakikita natin doon po sa ating GSIS Touch. So, in short, wala pong nawala doon sa nakadeduct sa inyo. Posted po, makikita pa rin sa payments ninyo doon po sa GSIS Touch. Talagang mag-move lamang po siya kasi nakabase siya doon sa actual kung kailan ito natanggap ng GSIS yung pag-remit ng payment at hindi po doon sa buwan kung kailan siya intended na deduction.